doon sa mga itinuro ng Panginoong Yesus. At alam namin, Ama, na ito ay pagtutulot sa amin ng karunungan na makilala namin at maintindihan namin, Panginoon, ng kaharian na itinuturo sa amin ng Panginoong Jesucristo. Dahil iyon ang sabi niya sa amin na unahin muna namin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at lahat ng bagay ay idaragdag sa amin. So muli, Ama, hayaan mo na maintindihan namin, Panginoon, ang parable na to, the old garments and the old wineskin. Thank you, Heavenly Father. This is our prayer in the mighty name of Yeshua. Amen. Okay, sige. So, this is very short parable, no? This is very short, but absolute credence to our need for a generated life. So, may kinalaman to sa bagong buhay natin and a new birth and brought about by the works of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, ito, yung bagong buhay, yung kapanganakan na muli, yon ay base sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin bilang ating Panginoon at bilang tagapagligtas. So, yung parable ng old garments and old wineskin, they speak the same point and the same truth. So, pareho sila ng pinupunto at pareho sila ng katotohanan. Okay? Na gustong ituro sa atin. And then, so dalawang illustration of the same truth, and Jesus Christ is working His craft, no? Kumbaga, tingnan nyo ha, ang Panginoon talagang grabe yung kanyang kaalaman, no? Pati sa pagtatahi, alam niya. Pati sa paglalagay ng alak doon sa sisidlan, alam niya. Di ba? So, let's look at this. Patching the old garment. Okay, in Matthew chapter 9, verse 16, okay, sorry ha, wala akong nagawa na outline o PowerPoint. Pero if you can open your Bible, masusundan niyo ako. Kasi ando doon lang yon. Sa Bible lang ninyo. Okay? Matthew 9:16 and Mark 2:21 and Luke 5:36. Okay? So tingnan natin yung mga verses na yan. Actually, in the book of John, walang binanggit. Pero sa Matthew, sa Mark, tsaka sa Luke, may mga parallel verses na binanggit. Okay? Anyone will read it? Someone will read Matthew 9:16 and yung isa naman ay pwede magbasa ng Mark 2:21 and yung isa is Luke 5:36. Sige, popcorn na tayo, popcorn. Sinong gustong mauna? Matthew 9:16. Sinong may hawak na Bible? Mateo 9:16. Yeah. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Amen po. Okay, di ba? Ang sabi dyan, walang makakapagtagpi. No one sews a piece of an unstruck cloth of an old garment. If he does, the patch tears away from it, the new from the old, and a worse tear is made. So lalong lalala. Lalong lalala. Okay? Someone will read Mark 2:21. Amen po. Mark 2:21, sabi po dito, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Lalong lalaki ang punit. No? Mababata, lalong lalaki ang punit. And Luke 5:36. Amen po. 36. Ito na. At sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang taong pumilas sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang paraay, sisirain ang bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. Okay. Yeah. Ang pagkasabi naman dyan ay hindi bagay. That's not much. No? Not compatible.
Yung compatibility na yan, uso na sa atin yan, no? Kahit minsan sa relationship, hindi compatible. Alam nyo, may mga time na even our life is not compatible with the life of this world. Tama ba? O, iba yung buhay ng merong Kristo, iba yung buhay ng nasa sanlibutan. Tandaan nyo yan. It's not compatible. Hindi mo pwedeng pagsabayin. No? Hindi mo pwedeng pagsabayin. Hindi ka pwedeng mamuhay sa kabanalan, at the same time namumuhay sa kasalanan. Hindi pwede yan. Okay? So look at this. What is wrong with the old garment? Anong problema sa lumang damit? Ha? Madali nang mabasag. Mapunit. Mapunit. Madaling mapunit. Tama? Yun yung pagkasabi na, madali nang mapunit. No? Madali nang mapunit. And minsan, what is the quick fix or the logical, practical, economical fix? Minsan, iniisip natin ay tagpian ng bago. Okay? Tagpian ng bago. Is it economical? That is quick fix, but that is not economical. Kasi, ang sabi dyan, it will become worse. Lalong lalala. Tama? Lalong lalala. So, di ba? Mapapansin natin, may mga nakakilala sa Panginoon, pero parang tinikman lang konti nila yung kabanalan ng Diyos, tapos inayawan na. Tapos bumalik sila sa mundo. Anong naging tendency? Nagiging worse. Nagiging worse. Totoo yan. Parang yung sinabi ng Panginoon na meron siyang, yung, di ba, nagpalaya siya ng mga demonyo. Nagpalaya siya ng demonyo, tapos yung demonyo naging empty. Ibig sabihin, nawala sa katawan niya, na-delivered, pero ang nangyari, sabi doon, pag nanatiling empty at pag may pumasok na demonyo, mas magiging malakas pa. Di ba? Mas magiging worse. Okay? Pag hindi talaga nagpatuloy sa Panginoon. So, ganun yung mga sinasabi natin dito. Okay? So, dito sa ano mga verse sa Matthew, sa Mark, kay Luke, Jesus says, adding a new cloth on an old garment will become worse. Tama? Mas magiging malala. At tandaan natin na yung buhay natin na binago ng Panginoon, hindi talaga tayo pwedeng mamuhay na doon sa dating buhay natin. Okay? Because we will mas lalong magiging worse, magiging buhay. Okay? And also, may binanggit dito ang Panginoon, Jesus stayed the tear or the brokenness, the flow will only get worse. Yung brokenness ng isang tao, na pag tinapalan niya lang ng konti, ng bago, yung kanyang old life, konti lang, tinikman niya lang yung holiness ng Panginoon at hindi na siya nagpatuloy, that will become worse. Na? I don't mean, yung, hindi ko sinasabi na walang kapangyarihan yung holiness ng God sa buhay ng tao. But it says here, kahit sa atin naman, we have the choice to choose. Di ba? Nasa pagpili pa rin natin. Kaya sinabi ng Panginoon, ang may pakinig ay makinig. Okay? It's your choice. Okay. So, yung story natin dito, the storyteller prevents our logic to think economically. For the real point of this parable, and similar to the generous sower parable, no? The farmer generously sowed seed. Naalala ninyo yung parable of the sower? So, generous siya na nagtanim. Ibig sabihin, lahat ng uri ng lupa, nataniman. Wala siyang pinili. He's so generous. He gave lahat, no? Kumbaga, nataniman yung tabindaan, nataniman yung mabato, nataniman yung may mga tinik, may mga damo, at nataniman yung may mabuting lupa. Di ba? So the farmer generously sows seed on the hard highway, the rocky soil, the soil infested with weeds, and not exactly strategic or an economical way to be a farmer. Pero sa bilang farmer, that's not the economical way. Tama ba? Dito sa Nueva Ecija, so nagtatanim kami rito.
ang ginagawa, para hindi sayang yung binhi, anong ginagawa? Nagbibinhi muna. Tinatanim muna sa binhi, at pag after 1 month, saka inililipat doon sa bukid. Tama? Inililipat sa bukid, at para hindi masayang. Pero meron naman nagtatanim na hagis dito, hagis doon. So, bahala kung may tumubo o hindi tumubo. So, may mga ganun namang style. Okay? So, there is a deeper meaning to understand between the relationship between the old cloth and the new. So, tandaan nyo, may relasyon, may relationship between the old cloth and the new cloth. Ask yourself of both parables, why is the old cloth and why is the old cloth and why is the old wineskin incompatible with the new? Or is the point the new is not compatible with the old? So another ano yan? Either the old is not compatible with the new, ay sabi dito, sabog tanim. O pwede yun, sabog tanim. If you are so generous, sabog mo lahat yan. Okay? Kung mapunta sa tabing kalsada, so bahala na yung ibon doon. Mapunta sa dawagan, bahala na lang kung may tumubo o hindi. Di ba? Kasi sabog tanim yan eh. Okay? So, tingnan nyo either the new is not compatible with the old or the old is not compatible with the new. Hindi natin talagang pwedeng ipilit yung ating buhay sa Panginoon at yung buhay sa mundo. Okay? And what is the inside story? What is and who is who? What is the garment Jesus is illustrating? Ano ba yung garment na sinasabi ng Panginoon dito? And what is the tear o yung pagkapunit o yung brokenness doon sa garment? And what is the new cloth? Garment patch? Ano ba yung pinangtagpi lang dito? And what happens when a new garment is added to an old garment? And what does Jesus infer but not say is necessary or it is not canonical? And the solution is not economical. The story reveals no necessity or no consideration and no desire in the storyteller mind in getting more mileage out of this. Old garment, this is this non-addressed consideration and important non-stated truth to see. Again, to patch up an old torn life will make the garment or the man become worse. Okay? So, punta tayo sa old wineskin. At mamaya titingnan pa natin yan. Okay? Matthew 9:17, Mark 2:22, and yung mga nagbasa na lang kanina, no? Matthew 9:17, Mark 2:22, and Luke 5:37 to 39. Sige po, pakibasa po ulit. Mateo 9:17 po. Sige, Wala Matthew rin 9:17. nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon kapwa ito nagtatagal. Amen po. Yeah. New wine and new wineskin. At kapwa tatagal. Kapwa tatagal. So, ibig sabihin, compatible siya. Okay, Mark 2:22. Mark 2:22. Basa po. Amen tayo. Mark 2:22. Yes. Sabi po dito, wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan, sa halip ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Salamat po. Di ba? Pag bagong alak nilagay mo sa lumang sisidlan, pupunitin niya at ang tendency sayang, masasayang. Okay? But new wine is for fresh wineskin. Okay, Luke 5:37 to 39. Amen po. 27, 29. Babasa po. At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya'y umalis at nakita ang isang maniningil ng buwis
na Oh, nagngangalang Levi na nakaupo sa yan ba yan? Chapter 5? paningilan ng Luke, buwis. At ito po ba yon? Luke chapter Lucas 5, 5, 37 to 39. 37. 37. Mali po. 27 kasi. At walang taong Sige. nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma. Sa ibang Mhm. paraay, papuputukin ng alak na bago ang mga balat at mabububo, masisira ang mga balat. Kundi Mhm. dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat at walang taong nakainom ng alak na laon at iibig sa alak na bago sapagkat sasabihin niya, mabuti ang laon. Mm. Okay. No one after drinking old wine desired you, for you say the old is good. Okay? So, tingnan nyo ha. Sa mga manginginom dyan, baka okay. Pag nakainom ka na, kahit bigyan ka pa ng bagong alak, wala na. Tatanggihan mo na yung bagong alak. Kasi nga, sabihin mo, kasi hindi mo na malalasahan eh. Di ba? So Jesus say, if you put new wine in an old wineskin, what happen? It will burst, matatapon, masasaya. Okay? That is why, uh, tingnan nyo ha, that yung Garden of Eden, that's why the Lord placed cherubim and sword, no? Naglalagay siya ng cherubim, tsaka ng espada, nagniningat na espada, to prevent man from eating of the tree of life after Adam's rebellion. Okay, para hindi na makain ni Adan o ni Eva yung tree of life. So naglagay siya ng bantay. Okay? Why? Why God do that? Kasi pag nakain na yun, ibig sabihin, hindi na sila mamamatay. At forever they will be in sin. Okay? So tingnan nyo ha. So, wisdom, talaga ang Panginoon. Nakita natin na binantayan niya na. Okay? So, tingnan natin kinalaman nito. Genesis 3:24, if man ate from the tree of life, he would not die and eternally remain in his sinful state such as the angels and the serpent. So, para magiging gaya lang siya ng anghel na nagkasala at wala nang naging lunas, kundi itapon sa apoy ng impyerno. And man would become forever unredeemable. And the moral government of God cannot move forward in mercy without death and a substitutional atoner. Tandaan niyo po ang pamamahala ng Panginoon ay sa pamamagitan ng tinatawag natin substitutional. Substitutional. Ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus sa krus ay binayaran tayo. Okay? He substitute his life for us. He became sinners uh, for us. No? Itinuring siya makasalanan dahil sa atin. So, if we have new wine, we need, ang sabi dito, pag meron tayong bagong alak, kailangan natin ng bagong lalagyan. Amen. And Jesus say that if new wine is matched up with a new wine skin, pag nag-match daw yung wine saka sa bagong lalagyan, ang resulta ay ano? Ano sabi diyan? Tingnan nyo. New wine must be put into pressed wine skin. Anong mangyayari? Pag ang bagong alak na ilagay sa bagong sisidan, in Matthew 9:17, both are what? Preserved. Diba? Kung basahin yung English niyan, but new wine is put into pressed wine skin and so both are preserved. So, tandaan nyo yan. Okay? So, ibig sabihin, pag ang buhay natin, gusto natin ma-preserve yung buhay natin, dahil binago na to ng Panginoon, kailangan buhusan ng bagong alak na mula sa Panginoon. Then, pag bago na to, yung buhay natin, it means our life will be preserved.
Okay? So tingnan lang natin to. What is the new wine? What is the old wineskin? And what is the new wineskin? Okay? And Luke adds another comment from Jesus, one that further reveals an incompatibility between old and new wine. Okay? Yung nagdagdag si Luke dito, sabi niya, and no one after drinking old wine desire new, for he says the old is good. Kumbaga parang ayaw na nang iwan yung dating alak. Okay? Kahit binigyan niya siya ng bagong alak, ayaw niya nang iwan yung bagong alak, ay yung lumang alak. Naalala ninyo yung mga Israelita na nasa disyerto na sila. Have you remember that? Pero ang titigas ng ulo nila. Tapos ang sabi pa doon, naalala nila ang Ehipto. Na sa Ehipto, nakakakain sila ng cucumber, nakakain sila ng onion, nakakain sila ng mga spices, nakakain sila ng kahit anong gusto nilang kainin. Okay? But dito sa ilang, sabi nila dito sa ilang, ang pagkain lang nila ay yung mana na galing sa langit at yung mga pugo na pinapadala ng Panginoon araw-araw. Okay? So, what does it mean? Ang sabi nila kay Moses, gusto na namin bumalik sa Ehipto. Wow. Grabe, di ba? Baga parang, teka, kayo yung pinili ko. Pero gusto nyo nang bumalik dun sa pagiging alipin. Ano ba ang Ehipto? Pagiging alipin. It's a symbol of being slave. Meron silang slave mentality. No? May slave mentality. At kahit sa panahon natin ngayon, marami mga Kristiyano, they don't want to continue their life as a Christian. Okay? Gusto nilang bumalik sa dati nilang buhay. Ayaw na nilang tanggapin yung bagong alak. Ayaw na nilang baguhin yung kanilang lumang damit. Gusto nilang tagpi-tagpiin na lang. Tagpian na lang ng bagong damit. Okay? So, tingnan nyo. So, let's look at this. Yung tinatawag nating new birth, kapanganakang muli. And I do believe na lahat po tayo na naririto, naiintindihan po natin yung salvation. Naiintindihan po natin yung kaligtasan na naranasan natin sa pamagitan ng Panginoong Yesus, sa pamagitan ng pananampalataya ng bawat isa, sa pamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, sa pamagitan ng panibagong buhay. The new birth, or we call it the new beginning, or the new Genesis, or the Bible say it, the new man, o ang bagong tao. And the last Adam is absolutely essential. Who is the last Adam? The Lord Jesus Christ, according to Romans. And flesh and blood, in its sinful and unregenerate state, cannot inherit, cannot come into, and cannot see the kingdom of God. Okay? Nakita ko nung nakaraan yung sinishare sa atin ni Pastor Jets, and that is very important. Okay? About new birth, no? About regeneration, about new man, about new beginning in our life. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay? So, tingnan natin yung mga ilang verses dito. In 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. And someone will read for me. 1 Corinthians 6, 9 to 11. Sige po. Amen po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayo padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang babae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahusga
nangahugasan na kayo, ngunit pinanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen po. Wow, okay. O, anong pagkasabi diyan? Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Tapos isinulat diyan kung ano yung mga unrighteousness. About sexual immorality, about idolaters, about adulterers, or men who practice homosexuality. Di ba? Yung mga lalaki gusto kapwa lalaki. Yung mga babae gusto kapwa babae. Di ba? Mga manginginom, mga greedy, no, mga swindler will not inherit the kingdom of God. Because those na binasa natin, yun yung buhay ng old clothes. Yan yung buhay ng old wine skin. Hindi na dapat yun ang buhay natin. Amen? O, tingnan natin. 1 Corinthians, Galatians 5:19 to 21. Yan. Galatia 5:19 to 21. Sige po, pabasa po. 19 to 21, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, 19 to 21 po. Apo. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po. Okay. Verse 24, pakibasa rin. 24. Verse 24, at ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Okay. So yung mga desire natin, mga hilig ng laman. Anong sabi doon? Kasamang naipako sa krus. Okay? Ang ganda ng mga verse, di ba? So makikita natin that is an old life. So, dahil kay Kristo, binigyan tayo ng new life, bagong buhay. Okay? So the old man and the new man have compatibility problem. Pwede mo bang pagsamahin yan? Righteous and unrighteous. Di ba? May binanggit pa nga sa Corinthians. Huwag tayong tawag doon, makikisama sa mga hindi mananampalataya. Okay? May verse doon eh. Hindi lang in-skip lang muna natin. Okay? The old man and the new man have a compatibility problem. You and I, in our old and professional ways, which satisfy self supremely, are not compatible with the way of Jesus' kingdom. So, tandaan ho natin yan. Kung nagiging makasarili tayo, hindi ho nagiging compatible yon doon sa pamamaraan ng Diyos. Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, hindi rin compatible sa kaharian ng Diyos. At sabi doon, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So it means, yung mga namumuhay ayon sa kanilang masamang pita ay hindi compatible sa kaharian ng Diyos. Okay? Naintindihan po ba? And the old man and the new man live for two complete opposite ends. Totally magkahiwalay ng kagustuhan. Okay? Yung lumang tao at yung bagong tao ay namumuhay ng magkaibang patutunguhan. Tandaan po natin yan. Okay. Merong isang preacher, si Charles Simpson,
he says of a conversation he had with God. So nakikipag-usap sa Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanya, Charles, you and I have a compatibility problem and I do not change. Totoo po yan. No? Ang tao nagkakaroon ng incompatibility with the Lord. Ang Panginoon hindi niya ho babaguhin ang kanyang status bilang banal. Hindi niya ho babaguhin ang kanyang kalagayan bilang matuwid. Tandaan po natin yan. So, yung incompatibility ng buhay natin, kung namumuhay tayo sa kasalanan, we are incompatible with the Lord. Okay? Because a man simply cannot serve two masters. Tama? Hindi tayo pwede maglingkod ng dalawang Panginoon. Whether we uh, uh, iiwan natin yung isa at sasamahan yung isa. Okay? So basahin natin James 3:12. Pakibasa James 3:12. Santiago 3:12. Pakibasa po. Amen po. James 3. Sige. James 3:12, sabi po dito, mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ang Yeah. igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Purihin po ang Diyos. Tama? Hindi pwedeng makakuha ng tubig alat sa tubig tabang. O yung tubig tabang, hindi rin pwedeng makakuha ng tubig alat. Hindi rin pwedeng mamunga ng olibo, yung fig tree. Yung fig tree, hindi rin pwedeng mamunga ng olive. Okay? That's incompatible. Okay? So the profane and the holy are incompatible. So tingnan natin. Matthew 12:33. Matthew 12:33. Pabasa po. Matthew 12:33. Matthew Amen 12:33. po. 33. 33 po, apo. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Amen po. Yan. So, sa bunga may kilala ang puno. Okay, Hebrew 12:14. Hebreo 12:14. Hebrew chapter 12 verse 14. Amen po. Hebreo 12, verse 14. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Amen po. Yeah. Amen. So, sikapin na magpakabanal kasi hindi nyo makikita ang Panginoon without holiness. Okay? If an old sin-filled heart is only covered with righteousness and eternal life, if the Holy Spirit is poured into an unclean or smooth and brittle vessel, it is expansive power would tear it apart and both are split or spilled onto the ground. So it will tear him apart. So in this way, God is wise, holy, and economical. So it means hindi talaga compatible ang old sa new. Okay? So a true end of the old is required. All disciples understand this. Naiintindihan to ng mga disipulo. If you are disciples of the Lord, maiintindihan natin to. The old man must pass away. Ang dating pagkatao ay dapat mawala. Okay? I must die to self before I can truly live. And the old clothes that you are, the old brittle wineskin that you are, must put away. Di ba? Before it can become
put on the new. Okay? And we must come out of the kingdom of darkness. Kailangan lumayo tayo sa kaharian ng kadiliman at tayo ay lumapit sa kaharian ng liwanag. And that is, yung sinasabi ng Panginoon, come unto me, all you are heavy laden. Huh? We must come out of the kingdom of darkness and come into the kingdom of light, and we must be yoked to Jesus. My yoke is easy and my burden is light. We must be yoked to Jesus in order to go His way. Ibig sabihin, yung pamatok ng Panginoon ay kasama natin sa ating pamatok. Dahil magaan yung kanyang pamatok eh. Okay? Christ Jesus is bringing a new garment to the new man He creates. The new creation is clothed in the gift of righteousness and is led by the abundance of grace, and by Christ Jesus. Jesus is creating new wineskin of man that will suitably receive the new wine life the Father sent to dwell in His new creation. Alam niyo po, pag pinag-usapan ng wine, anong naiisip ninyo? Ano lang, sige. Pag binanggit ang wine sa Bible, what you are thinking? What you are thinking? Anyone? Sino ba pwede natin tanungin? Parang konti na lang tayo, ha? Di ba pwede tanungin? Nanay Heidi po, Ah, Nay Heidi, ano daw pong palagay ninyo pag Sister naririnig ninyo Heidi, yung wine? pag napakinggan mo ang salitang wine, what you are thinking? Andiyan ba si Sister Heidi? Wala yata si Sister Heidi. Kuya Ricky, kayo po. Kuya Ricky Legario, ano po sa Oh, palagay Kuya nyo? Ricky. Kuya Ricky. Kuya Ricky. Amen. Amen, Pastor. No? For me, Pastor, wine is a blood of Jesus. Wow! Okay. Amen. Natumbok mo, kapatid. This is a covenant, right? This is a covenant. God wants us to be filled with His life. Life, blood is a life. Oh, wine. Sabi niya blood, okay, of the Lord Jesus Christ. And the blood of the Lord Jesus Christ is life, di ba? Ang buhay ay nasa dugo. At pag sinabi natin, we want to be filled with the life of Christ, okay, hindi pwedeng luma yung ating buhay. Hindi pwedeng yung ating lalagyan ay luma. We have to put a new man. Okay? New creation na tayo eh. Bakit nila? So take note wine is, when you think wine, you think of the blood of Jesus, you think of a new covenant. You think of a covenant with the Lord. Because wine and bread is a covenant thing. Diba? So, tingnan nyo the new creation is clothed in the gift of righteousness and is led by the abundance of praise by Christ Jesus. Jesus is creating new wineskin of man. So He created us a new wineskin that will match, that will suitably receive the new wine life the Father sent to dwell in His creation. Naalala ninyo, the first miracle of Jesus. Ano yung first miracle ni Jesus? Ano yung first miracle? Ang gumawa ng wine po. Wine. Oh, paggawa ng wine. Tama. Gawa ng wine. Yung tubig. Yung from water into wine, He turned the water into... Pero tingnan nyo yung kung titingnan nyo yung obserbahan ninyo yung mga verse Sa drawer ko. in John chapter 2 yata yan. Nakita ninyo ilang banga yung pero bago niya gawin yun, Kunin mo na bago yan. niya gawing alak
yung tubig. Bago na gawing alak yung tubig, anong sabi ni Mary? May sinabi siya doon eh. Ano sabi ni Mary? Sundin niyo kung Sundin ano ninyo yung kung sundin ano ninyo kung anong pinapagawa papagawa niya. natin. Yes. Okay. So there must be obedience first before miracle. Sundin ninyo kung anong pinapagawa. Hindi ba napaka ano yan? Napaka-ironic yan. Di ba? Sundin ninyo kung ano pinapagawa sa inyo ng Panginoong Yesus. Okay. Tapos, ilang banga yung nilagyan ng tubig? Kung maalala ninyo. Anyone? Sister Beverly, naalala mo ilang tapayan o ilang banga? Hindi ko po naaalala, Pastor, sorry. pero sumobra po, marami. Sino gusto mong humula? Ano po, Pastor? Ilang banga Anim yung po? pinuno? Ilang banga yung pinuno ng tubig? Anim po. Ha? Anim? 6. Tama. Okay. 6. And what anong significance ng 6 sa Bible? Anong significance? Ano ibig sabihin? It is the number of man. Because man is created on the 6th day. Alam nyo, napakalaking ano nito eh. Meaning sa buhay natin. Because God wants us to be filled with new wine. Di ba? Then God wants us to be filled with new wine. Hindi lang basta konti, ang sabi doon, hanggang puno. Kasi wala tayong maipo-pour out kung hindi tayo pupunuin ng Panginoon. Right? Okay, nabanggit ko lang naman yon. Naalala ko lang that story. Okay? So, yung mga, konti na lang ha, mga biblical type and symbol, pag sinabi natin clothes o damit, it are to cover nakedness and shame. Diba? Pag sinabing clothes, ang purpose nito, to cover our nakedness and shame. Okay? And pag sinabing white clothes, ibig sabihin righteousness. Pag sinabing bread, it means the word of God of Christ's life, our daily provision. Pag sinabing wine, it is God's fruitfulness, it is joy, it is the Holy Spirit power. At pag sinabing wineskin, it is the flesh container of wine or mankind. Okay? So, yan yung mga ibig sabihin yan. Okay? So, yan lang yung mensahe natin sa gabing ito. I hope na kayo po ay napagpala kahit napakaiksi. Pero, lagi nating tatandaan na importante na yung bago yung ating damit. Okay? Tapon na natin yung ating lumang damit. Huwag na natin itagpi doon sa luma kasi hindi compatible. Sisirain lang. Okay? Magpalit tayo ng buhay. Dapat bagong wineskin para ma-pour out, para maibuhos sa atin. At sabi sa binasa natin, ito'y kapwa tatagal. Amen? Sige, let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita. Na bagamat napakaiksi, Panginoon, pero alam namin na ito'y mensahe mo sa amin na mapanatili namin ang aming pakikipagtipan sa iyo. Patuloy na mabuhusan ng bagong alak ang aming mga buhay. At ma-prepare namin yung aming buhay, Panginoon, na ito'y bagong sidlan, Panginoon. At mapuno ang aming buhay ng mga bagong alak. Madamintan ang aming buhay ng mga bagong damit, Panginoon. Damit ng katuwiran, puting damit, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, na ang kabanalan ay manatili at patuloy naming maranasan, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah.
Because we know that the true church consists of those that are made new vessels or clothed in righteousness and drink in the righteousness, peace, joy of the Holy Spirit, and the wine of the Spirit flows from His church, from our lives, in power, in blessing, in authority, in truth, in righteousness, in good works, and holiness Yes, Father. unto the Lord. Hallelujah. We bless you, Heavenly Father. Pagpalain mo ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, itong aming dalangin. Amen. Thank you very much. God bless.